And I would like to request na dito po tayo sa maraming upuan. Huwag po tayong kalat-kalat. Meron pa po dito sa unahan. Pwede po tayo dito umupo. Okay, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Diyos na mapagpala, Diyos na mahabagin, at Diyos ng pag-ibig, kami po ay sama-sama dumudulog sa iyo muli sa umagang ito at inaayayahan namin ang iyong presensya na sumaamin at turuan kami, Panginoon, mula sa iyong mga salita. Thank you so much, and alam po namin na you will reveal your message again para kami ay lumago bilang mga anak mo, bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, pangatlong linggo na po natin ang pag-aaral ng Christian Living, Fruit of the Spirit. Ano po yung una? Love. Pangalawa? Joy. And pangatlo po ay ito, peace. Kayo po ba ay may kapayapaan sa inyong mga puso? Brother Joseph, may kapayapa ba ang puso mo? Dapat meron. Sige po. Pag-usapan natin ay ang kapayapaan. Ito daw po yung most desired, pero most difficult things to find in the world. Do you agree? Mahirap talagang hanapin ang kapayapaan dito sa mundo. Pero alam niyo po ba, since no ako ay ipinanganak, naririnig ko na at tinatakil na sa aming araling panlipunan ang world peace. And up to now, world peace pa rin ang sinisigaw. Especially, lagi nating naririnig to sa pageant, sa Miss Universe. Di ba? Puro may kinalaman sa world peace. And dito sa ating bansa, again, panahon pa ni Marcos, no? Panahon pa ni Ramos, naririnig at pinag-aaralan din namin sa AP yung tinatawag na peace talk. And until now, meron pa rin pong ganon. Pero bakit nga ba hindi matagpuan ang kapayapaan? Okay? Sabi dito, the world will never have true peace until the Prince of Peace returns to rule and reign. No? Pero we are so blessed. Kahit hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, ay pinaranas at pinaparanas ng Panginoon sa atin ang tunay na kapayapaan. From the time that we encountered personally our Lord and Savior, yung Spirit, yung fruit of the Spirit of God, yung kapayapaan ay ini-store na sa ating mga puso. Okay? Ang peace na tinutukoy ko dito, yan, sa Juan 16, versikulo 33. Ang sabi dyan, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay mayroon kayong kapayapaan. Sa salimbutan ay mayroon kayong paghihirap. Lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Pasensya na po at mali-mali yung pagkakahati ng word. Anyway, okay, yung verse na yan yung time na si Jesus ay nagpapaalam na sa kanyang mga disciple. Kung ilang taon silang magkakasama, 3 taon, tama po ba? At na-establish na yung personal relationship nila sa isa't isa. Sabi nga ni Jesus dyan, di ba, hindi na sila tinuturing na mga slave, kundi mga kaibigan na. So there is close relationship, no, between kay Jesus at sa kanyang mga disciple. Nagpapaalam siya.
So, pag meron po ba nagpaalam sa inyo, ano yung mararamdaman nyo? Natin, lungkot. Okay. Tapos, kung alam mo sa sarili mo na very dependent ka dun sa aalis, ano yung mararamdaman natin? May pag-aalala. Tama po, Sister Risa. May pag-aalala. So, ito yung nararamdaman or naramdaman ng mga disciple. Pero ano yung sabi ng Panginoon? Mayroon siyang iniiwan. At ito yung kapayapaan. Jesus is dealing with His disciple. Not with His disciples. Iniiwan niya yung kapayapaan. Hindi niya iniiwan or sinasabi dun sa mga taong walang connection sa Kanya. So, ibig sabihin, mayroong iniiwan ang Diyos sa mga disipulo niya para maging kampante, para hindi mag-worry. Okay? Sabi dito, peace, yan, from the Hebrew word, shalom. Okay? Shalom, meaning well-being or wholeness. Yung kabuuan. Okay? Ang Diyos kapag nagbigay sa atin, hindi pwedeng chop-chop. Hindi pwedeng 1/4, 1/3, walang ganon. Si Jesus kapag nagbigay sa atin, kabuuan. No? Yung ating pagkatao, yung ating well-being, sakop niya. So yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon sa atin, hindi ka kakaparunggot. Or kukurot ka lang. So, yung kabuuan nito, past, present, and future. So, yung peace na pinag-uusapan dito ay, it is the silence of the soul. No? Bakit? Kasi we are related to God. Kaya may kapanatagan sa ating mga puso. So, let's talk about the 3 types of peace na dapat sana ay nararanasan or na-experience nating mga Kristiyano. Okay? Lahat naman dito, mga nakakilala na sa Panginoon. So, yung una, eternal peace with God. Okay? Eternal peace with God. Romans chapter 5, verse 1, ang sabi dito, kaya nga yamang tayo ay pinapaging matuwid. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Eternal peace with God. Madalas nating nakikita, yan, RIP. RIP stands for Rest in Peace. Tayo ba ay rest in peace na? Naku. Parang iba ibig sabihin ni Kuya Ernie. Rest in peace. We can experience this. Rest in peace. Rest in peace in the presence of God. Okay? Huwag na nating hintayin pa na matigok tayo at ma-experience natin yung rest in peace na yan. Even we're still alive, we can experience that. Pag tayo ay nananalangin, di ba? Napapahinga tayo sa presensya ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, nung hindi pa tayo mga Kristiyano, di ba? Kapag nabasa natin RIP, kinatatakutan natin or meron tayong takot na nararamdaman. And it's a normal emotion and feeling. Kahit sino ay talagang nakakaramdam nito. Kasi separation ng flesh mo di ba? Pero ang kaibahan natin, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, hindi na tayo ganoon katakot na harapin yung buhay after death. Why? Because of the assurance of our salvation. And ito yung gusto ng Diyos na maranasan natin, the eternal peace with Him. Okay? This restored relationship with God is foundational to experiencing through peace. Okay? Mararanasan natin ang eternal peace, okay, kung tayo ay mayroong ganap na relasyon sa Panginoon. Okay?
Ito yung first type of peace na dapat na nararanasan natin. Na kahit na tayo ay buhay pa, hindi na tayo ganun ka-afraid to face death. Because we know after death, we will experience the eternal peace with our God. Kapag di tayo connected kay God, kapag hindi tayo, wala pa tayong totoong pagkakilala sa Panginoon, we are afraid to face death. Kasi hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Okay? But because, and thank God, pinaranas sa atin ng Panginoon yung salvation, and that's why nararanasan natin at mararanasan natin ang eternal peace. Okay? You cannot, or you can never have peace within or peace with others until you have peace with God. Okay? Mahihirapan tayong maranasan ang tunay na kapayapaan within ourselves, in our innermost being, and also peace with others if we don't have peace na kasama ang Panginoon. So the question is, are you at peace with God right now? Kumusta ang ating mga puso? Okay, kumusta ang ating mga puso? Kumusta ang ating mga pakiramdam? Kumusta ang ating sitwasyon sa mga panahon na ito? Ang sabi, no peace, no Jesus, no peace. Hello? Some. No Jesus, no peace. Kapag wala si Jesus sa puso natin, it is impossible for us to experience the real peace. Pwede kang makaranas ng kapayapaan, pero kapayapaan according sa standard ng mundo. Hindi siya peace according doon sa standard or ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. But if we know, Jesus, okay, we will know peace. Malalaman natin kung ano talaga yung tunay na kapayapaan. That's one. Eternal peace with God. The next is, mabilis lang tayo, eternal peace in heart. Okay. Colossians 3:15, ang kapayapaan ng Diyos ang siyang maghari sa inyong mga puso. Kayo ay tinawag dito sa isang katawan at maging mapagpasalamat kayo. Pag sinabi nating maghari, mag-rule, mag-govern, sa isang kaharian, meron lamang isang naghahari. At kapag tayo ay nandoon sa kanyang kaharian or nasasakupan, we have to submit doon sa naghahari. So, nung tayo kumilala sa Panginoon, pinapasakop na natin ang buo nating buhay sa Panginoon. Okay? At ang kapayapaan ang maghahari sa ating mga buhay. Kapayapaan na nagmumula sa Panginoon because God, Jesus, is the Prince of Peace. So yung peace na pinag-uusapan natin dito, eternal peace in our heart, hallmark ito, no? Hallmark ito of God, it should be a hallmark of a godly person. Tayo po yun. Okay? The word rule means to govern. Okay? To rule. Siya yung maghahari sa atin. The peace of God comes our anxious hearts, it keeps us under control. Okay? When the peace is absent, sabi nga dito, anxiety and worriness are present. Kapag absent ang kapayapaan sa puso natin, ano yung nagmamanifest sa atin? Worries, anxiety.
Kaya pala may course na psychology para daw sila ang mag-deal sa mga taong nade-depress, no? May anxiety and merong worriness na hindi nila kayang i-manage. Okay? Pero, tinuturo ng Biblia na ang peace of our heart ay magmumula sa ating Panginoon. Okay? A spirit-filled and controlled believer will evidence the fruit of the Spirit, okay, which is peace. Kung sinasabi natin na when we accepted Jesus Christ as our Lord and personal Savior, in short, we have personal encounter with Him, kasabay nito or sabi nga natin, yung fruit of the Spirit, bunga ng Espiritu ay dapat ay nakikita sa atin dahil tayo yung mga Kristiyano na naka-abide doon sa vine, di ba? Napag-aralan natin last week na kailangan, si Jesus, yun yung vine, tayo yung mga branches, we have to be connected with the vine para tayo ay mamunga. Now, yung mga branches na hindi namumunga, kina-cut off. No? Para umusbong yung panibagong branch na maaring magbunga ng maganda. So, if we are connected to Jesus, we are the branches, ine-expect sa atin ng Panginoon, inaasahan sa atin ng Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu na yumabong tayo at mamunga. At isa sa mga bunga ng Espiritu ay ang kapayapaan. Okay? Kapayapaan ng ating mga puso. Pero ang tanong, how we cultivate, no? How can we cultivate this fruit, peace, in our lives? Mayroon ditong tatlong threefold plan of threefold plan for peace na matatagpuan natin sa Philippians chapter 4 verses 4 to 7. Let me read. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. 5, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, hinighlight ko dito, dun sa verses ng Philippians chapter 4, yung tatlong fold plan na makikita natin dito. Ano yung unang-una? Peace comes from a person. Okay. Peace comes from a person. And who is that person that we are talking about in Philippians chapter 4, verse 4? Can you read? Always. Okay, rejoice in the Lord always. So, in the Lord, peace is not the absence of problems. That time, punong-puno ng problema yung author na yan. Ikaw ba naman yung ikulong, no? Nang wala ka namang kasalanan, no? Inuusig. Hinaharap sa mga korte. Pero nakapagsulat pa rin siya ng kanyang letter. At dumating sa atin at sinasabing, rejoice in the Lord always. Not sinabing, rejoice in the Lord in good times. Even in bad times, we have to be rejoice. Madali, mahirap. Ang katotohanan, mahirap. Diba? Ang katotohanan, mahirap. Pero because of the Spirit of God that is within us, na mag-i-strengthen sa atin at magta-transport ng joy sa ating mga puso at ng peace sa ating mga puso,
It is possible. Yun yung kaibahan natin sa hindi pa po mananampalataya sa Panginoon. Okay? Sensitive yung spirit natin na doon sa presensya ng problema, mararanasan natin yung kapayapaan na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. You will never find peace looking for peace. You will only find peace when you look for Jesus. Ang hirap na magkasunod ang P at ang F. Di ba? You will only find peace when you look for Jesus. Jesus is the Prince of Peace and Jesus is the author of peace. Kaya kinakailangan nating laging kumonek sa Panginoong Hesukristo dahil siya ang pinagmumulan ng kapayapaan. Next po, peace comes from, sige na. Okay, next. Peace comes through a prayer. Sabi dito, do not be anxious about anything but in every situation by prayer and petition. Okay? By prayer and petition. Nag-worry na nga tayo dahil sa sitwasyong ating kinakaharap. Diba? Ano po yung number one na dapat na ginagawa natin mga Kristiyano or mga anak ng Diyos? Pray. Pray, pray, and pray. Lalo na sa mga sitwasyong uncontrollable. No? Lalo na sa mga sitwasyon na parang sa tingin natin imposible. Pero when we come to prayer, when we come in the presence of God, we find peace talaga. Hindi tayo aalis sa presensya ng Panginoon nang nababagabag pa rin. Remember, Jesus is the author of peace and He is the Prince of Peace. When we come to His presence, mararanasan natin yung kapayapaan, kapanatagan ng ating mga puso. Okay? Worry pulls tomorrow's clouds over today's sunshine. Kapag nagwo-worry tayo, anong nangyayari dun sa araw natin? Nasisira, di ba? Hindi tayo makapag-isip ng maayos. Kasi ano yung wino-worry mo? Yung para bukas. Di pa naman nangyayari yung bukas, pero nag-worry ka na sa araw ng bukas. Pero ang sabi ng Panginoon, sapat na ang araw ng bukas para kanyang alalahanin. Ang gusto ng Panginoon, yung ngayon. Ito yung ngayon, ito yung present, ito yung una nating unahin. Okay? And when we come to God, with prayer and petition, God will do His job, will do His work, kung ano yung gagawin niya sa araw na ito. And we will know po, tomorrow naman is another day na gagawin ng Panginoon ng ang kanyang trabaho para sa araw ng bukas. At we will see po yung araw ng bukas is another smooth day kapag po tayo ay patuloy na mananalangin sa Kanya. The answer to the pressures and cares of life is not in the medicine cabinet. Okay? Sino dito yung madalas pressure? Lalo na sa mga nagtatrabaho, lalo na kapag may deadline, lalo na kapag merong sasabi, gawin mo na to, kailangan ko itong ngayon din, di ba? Nape-pressure tayo. Okay? Pressured tayo. Pero wala daw dun sa medicine cabinet ang solusyon, kundi nasa ating mga prayer closet. Okay? Sino dito may prayer closet? May naalala kong isang servant of God sa ibang bansa. Meron talaga siyang prayer closet na tinatawag niya, na walang makakaistorbo sa kanya. Okay? Tayo, may mga prayer closet po ba tayo? Meron ba tayong specific area sa bahay natin na pinupuntahan natin para po ating
makipellowship sa Panginoon. Meron nga prayer closet niya, yung labahan niya. Totoo yun. Lalo na sa mga parents, sa mga mother, prayer closet niya yung laundry, ang tawag doon, area ng bahay nila. Habang naglalaba, nakikipag-usap sa Panginoon. Hindi naman eksakto kailangan magpagawa ka ng isang prayer area dun sa... No. Kung paano natin kinakausap ang Panginoon. Let's have time with the Lord kasi doon natin matatagpuan ang kapayapaang ating hinahanap. God says, don't worry. Don't worry. Pray. Pray, pray, and pray until you receive the peace coming from the Lord. Sabi dito sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your care upon Him, for He cares for you. We must turn our cares into prayers. At ang pangatlo, peace comes from thanksgiving. Okay? Peace comes from thanksgiving or through praise. Philippians chapter 4, verse 6, with thanksgiving, yan, present your request to God. So, ano ba yung agam-agam natin? Ano ba yung nagkakos ng worry natin na nawawala yung kapayapaan sa ating mga puso? So, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Ipagpasalamat na natin sa Panginoon kung ano man yung ating gustong i-request sa Kanya. At ang pangatlo, okay, yung external peace with others. Yan. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Matthew chapter 5, verse 9. Yung beatitude, yung mapalad, di ba? Mapalad. Yun lagi nakalagay doon, mapalad. Mapalad ang mga tagapamayapa. Okay? Na sila ay tatawaging mga anak ng Panginoon. Okay. Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong maging tagapamayapa sa ating mga ugnayan sa tao. So yung external peace with others, ito yung i-deal natin, okay? Hindi na yung sarili natin, kundi yung ibang tao o yung kapwa natin. Romans 12 verse 18 declares, if it be possible, as much as lie in you, live peacefully with all man. Kung maaari, hanggat maaari, mabuhay kayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Believers, not yet believers. Hindi lang sa kapwa believers. Kaya lang kung minsan po, mga believers na, sa totoo lang, aminin natin sa hindi. Even here, inside the church, no? Mayroon pa rin, or nararanasan pa rin natin, yung conflicts. At pag may conflicts, di ba, nagiging absent yung peace. Ang paalala sa atin ng Romans chapter 12, verse 18, kung maaari, hanggat maaari. May pakiusap na dito si Paul. Mabuhay kayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Nung una kong nabasa ito at narinig to sa isang preacher, parang sinabi niya, it's up to you. Pero hindi pala ganun. Hindi pala yun ganun. Kasi dito, kung maaari, hanggat maaari. Kapag po, ang tiningnan natin dito, yung strength natin, wala talagang tayong mararanasan na kapayapaan sa gitna ng conflicts. Alam naman po natin, meron tayong kinakaharap ngayon na conflict, no? Meron tayong personal na nararanasan na conflicts, meron din within the church, no? Yung word na kung maaari,
Ang pahayag na ito ay nagsasabi sa atin na hindi palaging maaari. Okay? May mga pagkakataon na kahit gaano natin pinapangarap ang kapayapaan at katahimikan, hindi ito makakamit sa ating mga sariling kaparaanan. Okay? Kapag, again, lagi ko itong sinasabi, kapag kilos tao, tayo yun, yung flesh natin. Okay? Kung ang mananaig sa atin, yung laman natin, wala talagang pagkakasundo. Tama ako eh. Ako nga'y naagrabyado. Ako nga yung nasa ilalim. Ako nga yung ina-underestimate. Ako nga yung underdog. Di ba meron tayong mga katwirang ganyan? Ginawa ko ng lahat. Totoo ba, nagawa na ba lahat? Lahat. Ang alam ko na nakagawa ng lahat ay si Jesus Christ. Pero china-challenge tayo ng verse na ito. Kung maaari, hanggat maaari, mabuhay tayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Hindi dapat ang hindi handang magtatrabaho sa paglutas ng problema. Ano ibig sabihin nun? Negative kasi ito eh. Hindi ka dapat ang hindi handang magtrabaho. Kung titingnan natin ito sa positive, dapat lagi tayong handang magtrabaho, i-work out ang paglutas ng problema. Yung pala yung ibig sabihin ng kung maaari, hanggat maaari. Dapat tayong magtrabaho, no, i-work out natin na malutas ang conflict. Nung binabasa ko po at pinag-aaralan kahapon, talagang may conflict. May conflict sa schedule, may conflict sa mga kausap sa, di ba? May kausap sa phone. May conflict talaga. Kaya pala pinarana sa akin ng Diyos kasi ito pala yung i-message or ito yung gusto niyang i-share ko sa inyo. Anong gusto mong mauna? Pag-aralan yan o iparanas ko ngayon sa'yo? At pinaranas nga ng Panginoon sa akin kahapon, no? Yung mga conflicts sa sitwasyon or sa kapaligiran. Okay? Ito pa maganda dito. Kung nasa iyong kapangyarihan, okay? Kung nasa iyong kapangyarihan na tapusin ang issue, gawin mo na. Sinasabi ko din to sa sarili ko. Sabi ko, bet, kung mayroon kang kapangyarihan, ano to, yung kakayahan, no? Kung ikaw yung isa sa involved doon sa issue at sa problema, tapusin ko na. Kasi nasa akin yung kakayahan eh. So dapat gawin ko na para magkaroon ako ng peace, ng kapayapaan. Nakasalalay sa iyo pala o nakasalalay pala sa akin yung kapayapaan. Bakit hindi ko tapusin na i-deal yung conflict? Maging handang magkasundo kahit magkaiba ang mga pananaw. Sa bahay, di po ba? Sa pamilya na lang, wag na tayong umalis pa. Sa pamilya, kahit iisa ang magulang, magkakaiba pa rin ng ugali ang magkakapatid, and even yung mag-asawa, minsan talaga naman na merong mga hindi sila napagkakasunduan, magkakaibang pananaw, minsan nagiging absent yung peace sa loob ng bahay. Pero alam nyo ba kung merong isang tatahimik? Si Brother Joseph. Di ba pag merong isang tatahimik, hindi naman talaga aapoy. Hindi magliliyab. Okay? So, ganun din sa mga diskusyon. Okay lang na magpaliwanagan, pero make sure na hindi tayo nakakapanakit, no, ng damdamin. So, kung nasa iyong kapangyarihan na tapusin ang issue, gawin mo na. In the first place, ikaw din naman yung mahihirapan. At may mga taong naaapektuhan. Okay? May mga taong naapektuhan din yung relationship nila sa isa't isa. No? Kayo po ba, nahihirapan minsan, may kampihan sa loob ng bahay?
O dito sa church, meron din ganon. Di ba? Parang nag-uumpugang bato yung mga tao sa loob ng bahay because merong unsettled na issue and conflicts. So, yun yung gusto ng Panginoon na maranasan natin. No? Yung kapayapaan, it will start from us. Sabi natin, we are always claiming na we are children of God, tayo yung mga binabago ng Panginoon, tayo may tunay na relasyon sa Panginoon. Lalo pa kapag ang ka-conflict natin ay wala pang ganap na pagkakilala sa Panginoon. At sinasabi ko din ito sa sarili ko. Kasi meron akong ganong experience. Okay? Meron akong ganong experience. Anong mahihita mo sa isang taong patay ang espiritu? Tayo yung nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Tayo yung dapat na umaksyon para tapusin ang issue. Huwag na nating pagmatagalin pa kung mayroon man. Kung mayroon man. Walang mananalo kung walang magpapatalo. Lalo na sa usapin, pataasan ng ere. Okay? Si Jesus, very good example. Sa mata ng Diyos at sa mata ni Satanas, talunan si Jesus nung siya ay namatay. Sa tingin ni Satan, loser si Jesus. Hindi niya nakita. After death, after 3 days, na siya ay bumangon muli mula sa kamatayan, nag-start ang victory, ng Panginoong Hesukristo. So tayo din, kapag tayo ay namatay doon sa ating lumang pagkatao, God will raise up again. Bubuhayin ng Diyos tayong muli, yung Spirit, yung fruit of Spirit of God ay mabubuhay sa ating mga buhay. And who knows, dahil doon, mawin natin ang mga kaluluwa. Ang kaluluwa na nais ng Diyos na mapabilang sa Kanyang kaharian. Kailangan nating magpatalo para tayo ay manalo. Ipatalo na natin yung pride, ipatalo na natin yung mga sarili nating mga prinsipyo na wala namang kinalaman sa ating salvation. Kung mawiwin naman natin yung puso ng mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon, why not? At mabubuong muli ang relasyon, why not? Na hindi natin gawin para sa Panginoon. Sa mata ng tao, loser ka, but in the eyes, in the sight of God, we are the winner. We are the winners. We are the victorious children of God. Okay? Yun po yung external peace with others. Kung maaari, hanggat maaari, mabuhay tayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Okay? At doon natin masasabi sa ating mga sarili, it is well. It is well with my soul. May isang businessman na nagve-ventures sa iba't ibang lugar sa mundo dahil businessman nga siya. Minsan naiiwan niya yung pamilya niya sa kanilang bahay. Busy siya. Until na sa kabisihan niya is meron siyang anak na lalaki na namatay na sunog
no? Nung masunog yung kanyang bahay. Ang sakit para sa isang magulang ang mawalan ng anak. So nag-decide siya na isama na yung kanyang natitira pang mga anak, 4 na babae at yung kanyang asawa. At pinapunta niya doon sa bansang kanyang pagtatayuan ng another business. Sumakay ng barko. Sa pagsakay ng barko, nagkaroon ng aksidente, lumubog ang barko. At namatay yung 4 niyang anak na babae. Pero, anong mararamdaman ng isang magulang? Nawalan na naman siya ng anak. Totally, wala na talaga siyang anak. Kung wala siya sa Panginoon, pwedeng sumbatan niya ang Diyos, pwedeng lumayo siya sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, nakapag-compose pa siya ng isang awitin. At ang sabi niya, it is well. It is well with my soul. Ang kapayapaan ay hindi natin matatagpuan sa mundong ito. Alam nating lahat yan. At hindi din po nakabase ang kapayapaan sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Dahil kung titingnan natin, lumabas ka dyan, sobrang init, mawawala kapayapaan mo. Di ba? Hindi natin makikita ang kapayapaan base sa sitwasyon. Only to Jesus. And for us na ma-maintain yung peace na yon within our hearts, we should always be connected to our God. Jesus, the Prince of Peace. So, yun lamang po. At again, sa pamamagitan ng paglalakad natin sa Espiritu, ay maaari nating maranasan ang tagumpay at kabuhayan sa Espiritu habang ang bunga ng pag-ibig ay nagdudulot ng kagalakan. Di ba laging sinasabi, may connection po ang fruit of the Spirit, yung love, kaya siya nauna, may connection siya sa susunod na fruit of the Spirit, joy. Kapag marunong ka magmahal, magmamanifest at lalabas yun sa atin. At iyon yung ating kagalakan na nagbubunga naman ang kagalakan ng kapayapaan. So connected yung tatlong fruit of the Spirit na to at yung mga susunod pang fruit of the Spirit. Upang palaguin ang bungang ito sa ating buhay, dapat tayong mga mananampalataya na mapuno ng salita ng Panginoon. Ang kasulatan ang pangunahing paraan ng biyaya ng anak ng Diyos. So pagmuni-muniin po natin at sundin ang salita ng katotohanan na naglalagay sa atin ng Kristiyanong karakter. Christian character. Okay, kaya tayo nag-aaral ng Christian living because God wants us na mag-manifest sa atin yung ugali ni Kristo. Okay? At ng bunga ng Espiritu. Anything that you would like to add po para sa ating pag-aaral? Baka meron po kayong insight na mas maganda pa. Anyone? Or wala na? Sige. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Thank you, Lord God, dahil you reminded us once again regarding po sa bunga ng Espiritu, ang kapayapaan. Mahirap hanapin ito sa mundong ibabaw, pero because of your grace and love to us, pinaparanas mo po ito sa amin. And Lord, tulungan mo kami na makultivate ang peace within our hearts para mag-manifest ito sa aming mga buhay at makapag-influence ng marami pang kaluluwa at madala sa iyong paanan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito pang aming dalangin. Amen.